Grabe talaga ang politika at sistema dito sa ating bansa. Alam nyo, ang eleksyon ay sa Mayo pa. Sa February pa ang opisyal na kampanya ng national candidate at sa Marso pa ang kampanya ng local. Pero ngayon, hindi na po maitatago sa mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, maging dito sa Metro Manila, ang abuso na ginagawa ng mga national and local candidate. Grabe na po yung kanilang mga poster, billboard, at anumang election paraphernalia na akala mo kampanya na. Pero wala namang magawa ang COMELEC kasi sabi ng COMELEC, hanggat hindi nagsisimula ang campaign period, ang lahat ng ito ay wala silang magagawa. Wala daw violation sa election law. Kaya pala, laging inaabuso. At tuwi na lang mag-e-eleksyon or before election ay namamayagpag ang mga politiko at political party na may pera. Alam niyo bakit? Kasi ito may-ari ng mga malaking billboard, election paraphernalia all over the country. Ayan ay may mga pera na politiko at sponsor ng mga kaibigan nilang negosyanteng namumuhunan nangangapital sa eleksyon. So, masakit ang katotohanan sa aking pong opinion, analysis, umpisa pa lang korupsyon na. Kasi yan pong mga sponsor, gumagastos ng mga tarpaulin at eleksyon paraphernalia yan, nangangapital yan. Hindi naman po yan sariling bulsa o sariling pera ng political party at ng mga politiko mismo, mga local o national. Huwag na tayo maglokohan. Kunwari pa yung mga yan, hindi alam. Pero yan ay bago nilagay ang mga billboard, nilagay ang mga streamer, nilagay ang mga eleksyon paraphernalia, ipinagpaalam sa kanila yan. Boss, may kakabit ako dito ganito. Boss, meron akong na-imprintang ganito. Boss, ako na ang bahala sa mga eleksyon paraphernalia mo, aming kakabit ito nationwide. Ganyan yung papaalam yan eh. Hindi gagawin ng sponsor, voluntary, o yung mga sponsor na alam ng kandidato at ng political party na walang pahintulot o approval ang mga politiko o kandidato pagdating ng February at saka ng March ng bagong taon. Niloloko nyo ang taong bayan. Nagkukunwari kayo. Pero ngayon pa lang, sa buwatan ng mga negosyante, sponsor ng mga politiko, mismong politiko sa local ang national at national. Hindi ko nilalahat. Pero dito po sa itong Christmas season na maraming umuwi, umikot sa lahat ng mga isla, sa lahat ng mga gandang lugar at maraming tao, tingnan ninyo, naglipana, naglulumiyad ang mga billboard sa mga highway. Anong purpose niyan? Di ba kampanya yan? Anong purpose niyan? Operation Pakilala. Di ba ang pagpapakilala ay bahagi ng kampanya? Hindi nga sinabi nilang, vote me o iboto nyo ako kasi hindi pa kampanya. Pero itong official na paghahayag na sila'y kandidatong party list, kandidatong senador, kandidatong local position, from congressman, district congressman, governor, down to councilor. Yun na yun. Dahil alam nila walang magagawa ang COMELEC dyan. Dahil ilang beses na sinabi kahit noong araw pa, marami na naging commissioner o chairman ng COMELEC, wala talaga silang magawa na kontrolin before official campaign ang maraming election paraphernalia sa mga lansangan. Minsan oversize pa yan. Minsan wala sa lugar ang pinagkakabitan. Isipin mo, mabubulaga ka lang sa mga skyway, sa mga flyover, sa mga footbridge ang naglalaki ang mga mukha. Kung nagmamaneho ka at kanilang tinitingnan yung mga makaka-aksidente pa eh. At sa ayaw at sa gusto mo, makikita mo dahil halos maakupa. Halos yung buong EDSA, buong Commonwealth Avenue at malaking highway sa Metro Manila, sa probinsya, basta may tulay, halos kalahati ng tulay ang mukha ng kandidato. Tapos sasabihin nila, malinis sila. Sasabihin nila, wala silang alam doon. Sasabihin nila, ay suporta lang. Di, yung nagsuporta sa inyo, pagbawalan nyo. Kasi ang damage niyan ay doon sa may-ari ng picture o doon sa mukha nung nasa tarpaulin o billboard. Hindi mo naman mapapaghigantihan ng mga botante yung na-sponsor no dahil hindi kilala. Pangalawa, kunwari pa, may sponsor pero sila din ang gumawa niyan. So, talamak ang dayaan, umpisa pa lang. Kasi pandaraya yan. Talamak ang panlalamang sa kapwa at panlilinlang sa mga kandidato. Itong mga ginagawang ito. Kaya,
Masakit man sa aking opinyon, wala tayong maasahan dito sa mga maaaring manalong senador at mga local official kasi umpisa lang, umabuso na. Umpisa pa lang, gumastos na. Kaya pag napwesto, maniningil sila. Magiging korap yan. Papabura nila sa mga kontrata, posisyon sa pamahalaan. Yung sponsor, gumastos na kung magkaanong halaga. Alam ba nyo yung mga billboard sa mga highway dito sa all over the Philippines, especially dito sa Metro Manila? Naku, daan-daan libo po ang isa niyan. Daan-daang libo ang gastos dyan per week o per month, conforme sa usapan, conforme sa dami, conforme sa size, conforme sa lugar. Pag along EDSA, yung talagang daan ng maraming tao, iba ang presyo niya. Pag mataas at talagang sa ayos sa gusto yung makikita mo, iba ang presyo niya. Matindi po. Kaya billion business sa mga tarpaulin at billboard. Tanong nyo sa asosasyon ng mga billboard sa buong Pilipinas, especially dito sa Metro Manila, sila nakakaalam kung magkaano ang gastos dyan. At kasabwat yung mga may-ari ng mga kabitan ng billboard or tarpaulin. Malaki ang pera yan. Pero yan ay operation pakilala, operation may kaugnayan sa politika, pero pag tinanong mo, mga nagmamalinis, nagkukunwaring hindi nila alam. Kaya umpisa pa lang, lukuhan na. Umpisa pa lang, nanggugulang na. Umpisa pa lang, nanlalamang na. So ano nga asahan natin sa kanila? Magiging matino sila pag napwesto na? Magiging magkakatiwalaan ba na 100% na ating budget na dadaan sa kailang mga opisina at mga kamay? Hindi nila babawasan yan ng 10%, 30%, or 50%. Yung iba nga, ghost project pa, multong project. Walang project pero ubos ang pera. Ganyan na ganyan ang galaw ng mga umpisa pa lang ay nandadaya na. Pero inuulit ko, kahit mag-rally kayo sa COMELEC, wala silang magagawa. Walang batas na nagsasabing bawal yan. Pero malinaw, common sense na ipanlalamang sa mga kandidatong walang sapat na pondo, walang sapat na sponsor o financier para makipagsabayan sa kanila. Yan ay galawan na may mga ng incumbent, may kapangyarihan na, may pera pa, may sponsor pa na politiko. Yung mga bago yan. Kaya nga po ang nananalo yung talagang hinog sa pilit eh. Yung wala naman talagang sapat na kakayanan. Wala rin sapat na kaalaman. Nananalo sa national position kasi yan ang maling sistema na bakit ninyo kinukonsente. Ako hindi ako nakukuha sa billboard. Hindi ako nakukuha sa tarpaulin. Hindi rin ako nakukuha sa kahit na anong eleksyon para pernalya. Dahil sinusuri ko. Gusto ko nga yung hindi kilala pero may kakayanan. Ayaw ko ng sikat. Ayaw ko ng mayaman. Pero tingin ko wala namang kakayanan. Tingin ko wala namang gagawin. O anong nangyari? Ayan ang ibinuto nyo. Anong nangyari sa Senado? Anong nangyari sa opisina ng gobernador? Sa mayor? Sa congressman? Party list? District congressman? Di ba wala? Puro pagdududa lang tayo na korupsyon, puro hinala lang pag nakapwesto na, pero walang aamin. At walang matibay na batas para makulong kasi mga mambatas hindi gagawa ng batas na magpaparusa sa kanila. Sa kanilang style ng kampanya, style ng paghawak ng politika at paghawak sa pera ng bayan. Kaya pag hindi po tayo nagbago o kayo na mga butanteng Pilipino dito at sa buong mundo, huwag na kayong umasa magbabago. Pasintabi na po. Dahil sa umpisa pa lang, naglalamangan na. Sa umpisa pa lang, nagbubulahan na. Tapos iboboto pa ninyo. O, pag naboto, magsisisi kayo. Wala namang mangyayari yung pagsisisi. Dahil ang elected congressman, mayor, or senador, hindi naman po yan mga impeachable official. Kahit magpetisyon kayo, hindi matatanggal yung mga yan. Wala naman delikadesa. So, hindi magre-resign. Tuloy ang maliligayang araw nila. Yan ang sitwasyon. Please like, share ang video ito.